Nais ko lamang po magbigay ng maikling manifestasyon. Nais ko pong magpasalamat sa mga kapwa ko miyembro ng Senado na nagbigay po ng tiwala sa akin sa 19th at saka 20th Congress. Matindi ang traiduran sa Senado. Maayong adlaw mga kabisak. Magandang tanghali Luzon, magandang tanghali Pilipinas. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Maraming salamat. 300,000 subscribers na po tayo. Grabe oh. Ang tindi talaga ng kapangyarihan ni Martin Romualdez sa totoo lang. Ito yung napansin ko. Sa pagkatapos po ng mga pasabog ng pamilyang Diskaya, na idinawit nga po itong si Saldico at si Tambaluslos tungkol sa corruption at nakatanggap di umano ng 25% galing sa pamilyang Diskaya, mabilis yung ganti ni Tambaluslos. Nagkaroon agad ng traiduran sa Senado pagkatapos po ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senador Marcolita. At ang resulta pa, sibak si Senator Chis Escudero na palitan ng school bukol na senador. At kasama naman po si Senador Marcolita, pinalitan din po sa Blue Ribbon Committee. Naku, nimal talaga ang tindi ng mga buhaya, no? Magkano kaya ang bayad sa mga senador na mga kwanggol, no? Ayaw ba nila matumbok ang tunay na salarin patungkol po sa kababalaghan ng korupsyon sa bansang ito under bangag admin ni Malo? Alam nyo po sa nangyayari ngayon na traiduran sa Senado, apektado po dito si Vice President Inday Sara Duterte. Yan ang nakatakot. Dahil alam naman po natin, itong si Soto, si Lacson, ay gustong ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Mukhang deadball na itong tungkol sa flood control projects. Pinatay na po agad ng mga buhaya din dyan sa Kongreso at mukhang mabubuhay muli itong usapin sa impeachment laban ho kay Vice President Inday Sara Duterte. Dito po natin makikita kung sino ho talaga ang kakampi ng sambayanang Pilipino. Ito, pakinggan po muna natin ang nangyayaring traiduran diyan sa Senado. Narito po. Formal nang umpo bilang bagong Senate President si Senator Tito Soto matapos patalsikin sa pwesto si Senator Chis Escudero. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, gaano karaming bumoto kay Soto bilang Senate President? Jiggy, si Senate President Tito Soto mismo ang nagkumpirma sa atin na 15 senador ang bumoto para makabalik siya bilang leader ng Senado. At sa pagsisimula nga ng sesyon kanina, agad na nag-move si Senator Mig Zubiri na ipabakante yung posisyon ng Senate President. Walang tumutol dyan, Jiggy, kaya agad na bumaba sa pwesto si dating Senate President Chis Escudero. At matapos niyan, ninominate agad si Senator Tito Soto para maging bagong Senate President. Wala ring tumutol, Jiggy, kaya agad siyang dumiretso sa panunumpa at mismong si dating Senate President Chis Escudero pa ang nanguna at nagpasumpa kay ngayon Senate President Tito Soto G. At Mean, ano naging reaksyon ni Senator Escudero nang palitan siya ni Senator Soto bilang Senate President? Gaya ng sabi ko, Jiggy, mismong si dating Senate President Chis Escudero pa, yung nagpasumpa kay ngayon Senate President Tito Soto. At anya, wala naman siyang sama ng loob. Sabi nga niya, he serves at the pleasure of his colleagues. At matapos nga yung oath-taking, nagyakapan pa sila ni Senate President Tito Soto. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Chis Escudero. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President. At Mean, ano naging ibabaw na dahilan kung bakit napalitan si Escudero bilang Senate President?
wala pa tayong malinaw na dahilan na makuha mula sa mga senador kasi iniiwasan nila yan sa mga tanong natin kanina sa mga ambush interviews. Sa dami ng na-interview ko ng mga senador, walang malinaw na sagot. Bakit kailangang palitan si dating Senate President Jesus Escudero? Pero sa acceptance speech ni Senate President Tito Soto ay binigyang diin niya yung problema sa korupsyon na ramdam daw ng ating mga kababayan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Corruption is now perceived by our people to be in the whole of government. But with the political will of those in position and together with the vigilance and clamor from the public, we can fight this and bring transparency and true accountability that our nation deserves. At paano yung mga komite sa Senado? Magkakaroon din ba ng balasahan? Matik yan. Jiggy, isa yan sa abangan natin bukas, yung about sa mga committee chairmanship, specifically yung mga major committees dahil alam naman natin na malaki ang say dyan ng liderato ng... Okay, doon na, stop na muna tayo doon kasi at least alam na natin yung nangyayari. Matik po yan. Pag palit po ng liderato sa Senate President, lahat po apektado, no, mga kabisdak. At ito na nga ho ang nangyayari. Ito ito na po yung bagong balasahan. Agad pumwesto yung tatlong pulpul. Teka lang, hanapin ko lang yung tatlong frontliner ni Tambaloslos. So, ito. Dito natin sa kabila. Like nga, guys. Ayan, ang nagiging si Lacson po, nagiging pro tempore, Senate Majority Leader, si Mig Zubiri. No, yan na po yung balasahan, nangyayari. Apektado lahat yan. So, si Senador Marcolita, hindi rin po nakaligtas. At nung una nga pong dinig natin kagabi, ang papalit sa chairman ni Senador Marcolita sa Blue Ribbon Committee ay si Hontiveros. Ano bang nangyayari sa mga traidor na mga senador niya? Si Hontiveros gawin mong Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang nangyari nga hindi po si Hontiveros ang pumalit, kundi si Panpilo Lacson. Sus ko Ginoo. Ano bang nangyayari, no? Ang layo naman ng comparison. Totoong ibang mga senador, hindi kayo nag-iisip, no? Pinalitan nyo si Marcolita, ang pinalit nyo si Lacson. Si Lacson, di man abogado yan, abogago nga lang yan eh. Di ba ho? Anong alam ni Lacson pagdating sa batas? Hindi naman ang nag-aaral lang na abogasiya yan. Nagiging polis, oo. Nagiging senador, pero malayo pa rin yan sa pinag-aralan at kaalaman ni Senador Marcolita na bilang isang kongresista at abogado at mas malawak ang pagkaintindi sa saligang batas kumpara naman kay Lacson. Alam mo, nakakalungkot kasi nga imbis maganda na nga ho yung nangyayari diyan sa Senado dahil makikita mo si Senador Marcolita ay talagang nagiging buhay ang Senate Blue Ribbon Committee at makatotohanan ang lahat ng diskusyon at pinag-uusapan sa kanyang committee. At pag nagsalita siya, talagang yung kredibilidad ni Senador Marcolita, hindi po yan talaga matatawaran. Medyo gumanda na nga ho yung takbo ng Senado, no? Dahil kay Senador Marcolita. Ang problema, hindi mo maintindihan itong takbo ng pag-iisip ng mga buhaya dyan sa Senado. Kagaya nila ni Soto, ang sabi niya, dahil daw sa korupsyon, kailangan daw sumpuin yung korupsyon. Ano ba ang ginawa ng Senate Blue Ribbon Committee at ni Jesus Escudero? Di ba ho?
Kita mo naman, pinangalanan si Tambaluslos na hindi mapangalanan doon sa Kongreso. Tingnan mo. Pinangalanan si Saldico na hindi kayang pangalanan doon sa Kongreso, imbis umanga na nga ho ang taong bayan dito sa Senado, nagkaroon ng kumpiyansa kasi matapang yung Senate Blue Ribbon Committee at si Escudero, pero napalitan ng school bukol. Ang layo naman ng kakayanan ni Tito Soto kumpara mo kay Chis Escudero pag ang pinag-uusapan ay batas. Isipin mo, yung Senate President na si Tito Soto, matagal na po yan nagiging senador. At puro pangako pa rin ang buwang kasama kay pareho lang sila ni WM. No, puro lang pangako. Wala namang ginawa yan. Nagiging Senate President na tapos gawin mo pang Senate President, walang ginawa. Anong aasahan mo na nanggagaling sa School Vocal University? Papalitan yung abogado, my God. Tingnan mo ha. Escudero, abogado. Marcolita, abogado. Ang pumalit, pulpol na lispo at galing sa School Vocal University. Bulagaan ba yan? Nakakainis kasi nga, pag tiningnan mo, ang ganda na sana ng sit-up ng committee sa Senado. Ang problema, nagtrayduran eh. Ang problema, walang paninindigan. Hindi ko maintindihan. No? Hindi ba ninyo nagustuhan yung matapang na liderato ni Escudero na binangga itong kabulukan ng Administrasyong Marcos, na itong Blue Ribbon Committee ni Senador Marcolita, matapang din eh. Hindi ba ho nagustuhan ng mga senador na bumoto pabor kay Tito Soto? Ito yung nakakainis dyan. Dahil yung mga inaasahan mo, nakakampi ho natin ng mga Pilipino, wala. Nagtrayduran. Trinaydor ang taong bayan dito sa nakita ko po. Mukhang nasayang na naman ang pagbuto ng mga Duterte diehard supporters sa ibang mga senador na ine-endorso ni Vice President Inday Sara Duterte. Ayan na naman tayo kasi. Bakit pa kasi? Oh, ito. Tingnan nyo po yung mga nagtraidor sa atin, mga Duterte diehard supporters at sa bayan. Ito po yung bagong set ng majority ngayon. Hindi mo ako, tingnan mo, isa-isahin natin yan. Ako sa akin nabudol tayo dito sa ibang senador na kumampi dito sa kay Tito Soto. Tandaan niyo po, si Tito Soto, si Lacson, ay gusto po nilang ma-impeach si Vice President Inday Sara. Talagang delikado si Inday dito, tatamaan dito si Inday. Maniwala ko kayo sa akin. Ito yung direksyon ni Tambaluslos. Alam naman natin yan. Na si Martin Romualdez, gusto po talaga nila masipa itong si Vice President Inday Sara Duterte. O ito yung bagong set ng majority. So ito na talaga yung majority. Kakampi at kakampwet ni WM na ho ito at ni Tambaluslos. Vic Soto, Lacson, Subiri. Ayan. Bam Aquino, Cayetano. To JBRC to, bumoto ako sa'yo, wala ka palang kwenta, animal. Los pala ito. Wen Gatchalian, Hontivirus, sama-sama sila ng Hontivirus. Yung tahimik lang, Lito Lapid. Malalim ang hugot ng bulsa nito. Puno siguro. Loren Ligarda, Kiko Pangilinan, Dagat Wow Dagat, Tolpo Brothers. So, tingnan mo, sabi ko nga ho sa inyo. Ito yung hindi katanggap-tanggap. Kakampi natin ito. Bakit ito nag-iba ng landas? Ayan magkapatid na Mark at Camille Villar. Ano ba nakain sa'yo? Camille Villar? Binoto ka namin eh. Inendorso ka ni Vice President Inday Sara.
Daming nabudol na naman. Ito na naman tayo eh. Babalik na naman tayo sa usaping nabudol. Hindi na natuto, Day. Sana, Vice President Inday Sara, mamili na ho tayo ng totoong kakampi. Tingnan mo itong mga Villar, oh. Walang mga prinsipyo. Kung hindi bumoto yung Villar, no, na kay Tito Soto, mga ngamote si Tito Soto, 1911, no. 11, mababawasan yung 15 ng dalawa, magiging 13. Kailangan talaga 13 eh, na solid na ano mo dyan, line up. So ito na po yung magbagong majority. So sila po ay kakampi ng UAM. Siguro ako nakikita ko dito sa magkapatid na Villar, bakit sila sumuporta kay Tito Soto. Kasi nga yun yung ang direksyon ni Bongbong Marcos. Natakot na sila eh. Pinangalanan na, harap-harapan eh. Kagahapon eh. Baga, wala na. Papunta na ho sa Palacio de Polvoron ang direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee kasi nagkantahan na eh. Si Martin Romualdez, tinamaan, Saldico, tinamaan. Doon na yun, diretso. Sabi ko nga sa inyo. Martin Romualdez, Saldico, Bongbong Marcos, magkasabwat ang mga yan. Hagip pa yan si Lisa. Ang ganda na eh. Kaso nga lang natakot ang mga buhaya. So ito ang nangyayari ngayon, biglang balasahan. Sasabi ng reporter, ano ba ang dahilan? Bakit nagpalit ng liderato ang Senado? Wala na pong ibang dahilan kundi yung hearing sa Senate Blue Ribbon Committee ni Senador Marcolita na ang resulta ay paakyat na po papunta sa mga buhaya at mabibisto na po sila dito. Wala na to. Kumakanta na ho. Talagang may tapang na rin na si Diskaya. Yun ang nakita natin dyan. Wala na pong ibang dahilan. Meron pa ba? Ang tanga naman natin, no? Kaya nga, nagpost si Senator Ronald Bato de la Rosa, pambihira, oh. Nasa Kongreso yung kickback, pero yung tanggalan sa posisyon, nasa Senado ang sibakan. Kaya tandaan nyo po yung mga pagmumukha ng 15 na yan. Mga walang kwenta. Tingnan mo si Pia Cayetano, sumama talaga sa team ni Tambaloslos talaga. Balita ko daw, 27 billion daw ah. Oh, balita ko lang ah, baka. Di umano. 27 billion ang kapalit. Mapatalsik lang itong si Tito Soto. Kung gano'n na, kumakalat naman, di umano. Kasi baka sabihin, kasuhan tayo eh. Di umano. Merong involved na pera, 27 billion daw yung pinaula ni Tambaloslos dyan nang mapalitan yung deliderato. Wala na. Sila nang tinatamaan. Pero kahit ganun pa man, may mga latak yung mga yan, mga traidor, palakpakan natin yung mga nananindigan. Believe po ako dito sa siyam na yan. Yung inaasahan natin nakakampi, Villar, Nimal, traidor pala. Alam niyo, no? Siguro naintindihan. Paglawakan natin konti, yung ano natin, yung imahinasyon, no? Tingnan natin sa bulang kristal, bakit nagkaganyan si... Hindi ako makamubun sa kay Villar, eh. Bakit ganun yung desisyon ng magkapatid na Villar? Unang-una, ito sa akin, tsorya ko eh. Dinidiin sila ngayon ng Marcos admin. Dinidiin sila ngayon ni Tambaloslos. Lahat ng mga negosyo ng mga Villar, nakatutok ang Marcos admin. Siguro ito yung parusa sa kanila. Sige, kung mampi ka sa mga Duterte, lahat ng mga negosyo ninyo, sisilipin namin. Lalagyan namin ng butas kahit kunti lang makitang butas, papalakihin namin. Mukhang ito po yung nakikita ko. So anyway, ganun talaga. May mga ahas, may mga traidor, at may manggagamit. Mukhang hindi na si Aimee ang mangga. Super mangga. Bilyar na naman ngayon. Pero mag-ingat pa rin kayo kay Aimee. Di ba? Tingnan mo ito po yung bagong seat ng minority leader, Senator Alan Peter Cayetano. Abogado, may paninindigan at alam ang tama at mali.
Malayo si Pia Cayetano. Mukhang naglalaro po itong dalawang Cayetano. Yan ang nakikita ko. Pero ako wala akong masabing masama dito kay Alan Peter Cayetano. Consistent. Consistent yung prinsipyo at paninindigan. Talagang solid Duterte. Pero si Pia, walang kwenta ni malbabae naman sana. Senator Ronald Bato de la Rosa, galit na galit. Sabi niya, nasa Kongreso yung tumatanggap ng kickback eh. Pero nasa Senate yung sinibak. Putang iyang buhay. Ito yung masakit eh. Imbes yung parusahan mo, yung nasa Kongreso, kasi merong nag-testify na matapang pinangalanan na rapa-rapa. Oh, ang nangyayari, nasa Senado yung sinibak. Ang tindi ng kapangyarihan ng demonyong tambaluslos na to. Chis Escudero, palakpakan natin, abogado, naninindigan, itinapon ng impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara. Senator Jinggoy Estrada, akala ko ito yung the bad one. Sabi kasi ni Senador Marcolita, Jinggoy is the bad one. JB is the good one. So balik rin na natin. Si Jinggoy na yung the good one, si JBR ito na yung the bad one. Palakpakan natin si Jinggoy. May mga laman yung mga katanungan niya sa Senate Blue Ribbon Committee. Senator Bongo, parang si Mark, tahimik lang. Yung tahimik lang, napunta na pala sa kampo ng mga demonyo. Palakpakan natin, Senator Bongo. Senator Rodante Marcolita. Mabuhay ka, Senador Rodante Marcolita. Naninindigan ka. Abogado, may prinsipyo. Hindi nagpabili ng pera, hindi nagpabusal. Naninindigan. Pinangalanan yung marka demonyo dyan sa Kongreso. Hindi kaya magre-react dito? Ang Iglesia ni Cristo. Ako po nagtatanong Antakin mo Di ba umabot ang ilang buwan si Senador Marcolita sa pagiging Senate Blue Ribbon Committee? Isipin mo, pangatlong hearing pa lang sa Senate Blue Ribbon Committee, natatakot ng mga buhaya. Akala ko ba ayaw nila ng korupsyon? Pero ito Pinangalanan ng dapat pangalanan Biglang tinigil Tinigil ang investigasyon. Wala na rin, tunaw na po ito. Wala nang hindi na po matutuloy po itong flood control, Blue Ribbon Committee, Senate investigation. Matitigil na to, matiktutunaw to. Kasi iba na po yung Blue Ribbon Committee chairman, si Lacson. O di ba binira din ni Senador Marcolita si Lacson. Matindi talaga yung nangyayari diyan sa Senado. Nasapalan ng mga buhaya ni Malakson, may paadiga-diga ka pa. Useless. Kung tutuloy man yung Senate Blue Ribbon Committee na investigation dito sa flood control, wala na yan, sarswela na lang. Ano na yan? Kunyari na lang. Optics. Show. Palabas na lang yan. Ganun na po ang mangyayari. At ang sisi saan? Duterte. Pilipinas, Duterte pa rin. Amy Marcos, mangga, bulok ka na ba? Oo, bulok na ako. Kung bulok ka na, tumigil ka na. Nimal, marami ng buhaya, dagdag ka pa. Amy Marcos, hindi ko palakpakan to kasi ito yung dahilan ng pagkagago ng pamilyang Duterte at ng Pilipinas. Kung hindi mo lang talaga binudol si Inday Sara, manggagamit ka, hindi sana walang gulo. Si Inday Sara siguro naging presidente ngayon. Pero at least sumama ka sa minority. Pakita mo na totoo ka. Manawagan ka ng bangag resign. Minsan hindi ako nakarinig kay Mangga na dapat mag-resign si BBM. Wala akong narinig. Kasi kung may concern pa siya sa Pilipinas, edi sana nanawagan siya ng bangag resign. Robin Padilla, malakpakan natin. Ito yung si Binoy
Ilang bisis na pabalik-balik sa ICC, Solid Duterte. Kahit sunugin mo daw ang kanyang katawan, mangangamoy Duterte ang kanyang usok. Believe talaga ako kay Robin Padilla. Joel Villanueva. Akala ko latak ito. Alam mo si Senator Joel Villanueva, galit na galit yan kay Saldico. At siya po ang nagpauso ng pangalan ni Saldico na Dracula. Kaya kailanman hindi yan magpapabusal, yan si Joel Villanueva. Galit yan kay Tambaluslos din. Sa Martin Romualdez. Kaya na siya ngayong sinasabi, Mr. President, bakit ang nagbantay ng blood bank ay si Dracula? Only in the Philippines. Napakaraming flood control projects. Puro bugos pero baha pa rin sa Bicol. Yan po ang bagong seat ng minority. Ngayon, at least dito, nakikita natin may paninindigan. Maganda sana kung iyong si Villar hindi ho sumama doon sa grupo ng mga buhaya. Ang problema ho, umalis. Alam niyo ho, malaki po ang epekto niyan kay Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan niyo ha. Ngayon, mukhang magtatagumpay na naman ang mga animal. Flood control, investigation, ang Blue Ribbon Committee chairman na si Panfilo Lacson. Lahat ng sasabihin ni Bongbong, susundin niya yan. Magiging tuta yan ni Bongbong. So, ang magiging resulta, magiging sarswila, ang Senate Blue Ribbon Committee investigation pag ipagpatuloy nila. At ang sisi nila dito, Pilipinas Duterte pa rin. Yan ang nakikita ko. Ang isa pa sa pinaka nakakatakot na mangyayari, muling mabuhay itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Mukhang may karga yung mga diskarte ng Pinklawan at Dilawan na sinasabi nila hindi pa tapos ang laban sa impeachment kay Vice President Inday Sara. Tandaan nyo po, yung motion for reconsideration diyan sa Supreme Court, hindi pa inaksyonan. Inisantabi lang muna. Nilagay lang sa gilid at hindi pinapansin. Ano ang magiging resulta ho nito? Kung sakali buhayin po ng Senado sa liderato ng Iskol Bukol na si Tito Soto, kasama po itong si Lacson at si Subiri, ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara na nasa baul na po nakalagay. Yan ang nakakatakot yan. Tandaan nyo, may numero na sila ngayon. Yung dating numero natin na 16, biglang nagbaliktad, napunta na sa kanila, 15 sila. Yung minority dati, nagiging majority, 15. Puta, mabigat na numero. Pero, ayon naman ho sa siyam lang ang kailangan natin. Siyam lang ang kailangan natin para hindi ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. So sa kanila 16, tama ba? Two-third ng 24 kailangan makuha nila para ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Ilan ang two-third ng 24? 16. 16, no? Ngayon tayo naman, kailangan makasecure tayo ng siyam para hindi ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. 15 na po sila. Isa na lang po ang kulang. May sampalin lang dyan ng bilyones. Patay tayo dyan. Impeach, convict,
si Vice President Inday Sara Duterte. Ito yung inaalala ko dito. Yung conviction ni Vice President Inday Sara Duterte ngayon sa Senado, malapit, medyo malapit. Na ito ho talaga yung dahilan kung bakit naghurumentado na ngayon si Tambaluslos dahil sa Senate Blue Ribbon Committee investigation sa flood control, tinamaan na siya. Siguro, pinagalaw na yung bilyonis na pera. So, yung siyam yung hindi nabusalan. Paano kung merong isa dyan na bumalikwas, pasikreto lang, boboto to convict Vice President Inday Sara Duterte sa pagka Vice President. Wala na. Tapos na ang laban. Kaya nakakalungkot. Dahil yung traiduran ho dyan sa Senado, kasama dyan si Vice President Inday Sara, apektado. Walang question dyan. Kasi alam na po natin, una pa lang, itong si Martin Romualdez, ang direksyon ng mga bugok na ito ay i-impeach si Vice President Inday Sara, gumastos ng 150 million bawat kongresista na yung mga karamihan pumirma na pangalanan po kagahapon ng Diskaya. Ngayon, hito, nakaladkad yung pangalan niya sa korupsyon itong si Tambaluslos. Siyempre, kailangan nila takpan. Ang tanging alas ni Tambaluslos, ang last na panghahawakan niya dito ay itong Senado. Pag hindi makontrol ni Tambaluslos ang Senado at hindi nila magiging kakampi, panigurado, may paglalagyan si Tambaluslos. Kaya nga ito ang nangyayari ngayon. Nagkaroon ng traiduran, ginalaw talaga ni Tambaluslos lahat ng kapangyarihan niya at baka brinaso niya si Bongbong. Tingnan mo naman yung statement ni Claire Castro dito. Kitang-kita mo na may kinalaman ang Palacio de Polvoron sa nangyayaring martial law dyan sa Senado. Pakinggan natin ang statement ni Auntie Claire. Mag-meet daw po ang senators this afternoon to replace Senator SP Cheese Escudero, ma'am. Ha? Hait kaglubot? Kita mo? Yung reaksyon ni Auntie Claire, halatang halata na may alam kayo sa nangyayaring martial law dyan sa Senado. Alam nyo po ito, planado ho ninyo. Dahil alam nyo, natatamaan na yung amo ninyong nakangiwi ang panga. Kasi yung pinsan nahatak na yung pinsan eh. Siyempre, pag nahatak ang pinsan, napabagsak, diretso rin kay pinsan. Wala na. Ay, tutuloy Ngayon lang, I'm shocked. I'm shocked? Wala akong maibibigay ngayon. Ipag-amanhin nyo, siguro pag naganap na, saka natin kukunin kung ano man ang reaksyon ng Pangulo patungkol dyan. But still, sabi nga ng Pangulo, hindi naman siya maaaring makialam kung ano ang gusto ng mga senador, kung sino ang gusto nila mamuno doon. Yan naman ay kanilang pagpili, kumbaga choice nila yan. So, kung sino man ang mapipili ngayon ng mga senador bilang kanilang leader or president, susuportahan naman yan ng Pangulo. Automatic yan. Hallelujah. Hallelujah. Ligtas na. Ligtas na. Hallelujah. Ligtas kayo kasi natakot kayo sa Blue Ribbon Committee, Daming issues ngayon. Meron ba na yung flood control? Tapos kung magkatotoo na magkaroon ng change ng leadership. Marami na rin naging naganap na pagpapalitan ng mga liderato at hindi naman nagkaroon ng problema. Tinanggap naman ng mga miyembro kung ano yung naging decision nila. Ang ayaw lang naman ng Pangulo kung mag-name drop ng walang ebidensya. Pero kung malaki po talaga at mapapatunayan na mga tetestigo kaugnay dito sa mga di umanong kaugnayan ng ibang mga politiko, yan naman po ay tatanggapin ng Pangulo para isama sa ebidensya kung ano man at sino man ang dapat masampahan ng kaso. Ayan. So, yun yung reason.
Bakit tinanggal si Chis Escudero at Blue Ribbon Committee Marcolita? Kasi nag-name drop daw yung witness. Mal, may ebidensya eh. Paano mo yan masasabi na nag-name drop lang? May ledger, may invoice. Kasi maliwanag po. Pinagtakpan ho ninyo ang kabalbalan ng pinsan ng Panggulo ho. Nasaan ang hostisya nito? Sigurado ba? Nagalit si Bongbong sa korupsyon? Sorry dahil sa nangyayari po ngayon dyan sa Senado, hindi galit si Bongbong sa korupsyon. Tama ang mga Duterte. Palabas lang ito. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay puro palabas sarswila lamang. Okay na sana ang direksyon ng Senado, Senate Blue Ribbon Committee, dahil matapang sinungag si Martin Romualdez at si Saldico. Mag-iwan ako po ng katanungan sa inyo, mga kabisdak. Matutuloy pa kaya ang Senate Blue Ribbon Committee investigation sa flood control? Kung matutuloy ho ito, makatotohanan kaya ang investigasyon o panglilihis lamang ito sa tunay na salarin at ang ituro ay Pilipinas, Duterte pa rin. Pista Pilipinas para sa bayan, gumigising sa diwa.